I live good. We live good. Networking ba o scam? Para maintindihan natin, kinakailangan alam mo kung ano scam. Ikaw ba in-scam na? Paano ba nangyari? Ano ba modus operandi? Kung hindi, ikaw ba ay nasali na sa isang networking? Ngayon, naintindihan mo ba kung ano talaga ibig sabihin ng networking? Para sa lahat, ito. Para sa akin, ito ang magandang paliwanag ng networking. Akala kasi ng iba, ang networking ay isang kalokohan or kinakailangan ikaw naluloko ng mga tao. Ito yung recruit ng recruit. Tama ba? Networking yung tawag nila. Well, sabi nila bago ka sa networking. Ang totoo lang, lahat tayo, mula nang tayo nagkamulat, nasuto tayong maglakad, pinanganak tayo sa mundo nito, hindi nyo ba alam na kasama ka na palagi? Meron ka ng network? Ano ibig sabihin yan? No, ikaw ay pinanganak sa mundong ito, ikaw ay konektado sa magulang mo, konektado ka sa nanay mo, tatay mo. Kung hindi ikaw yung panganay, ikaw ay konektado sa mga kapatid mo. Ngayon, kung titignan mo itong bagay na ito ay isang tinatawag na network. Diba? Yan ang family network. Pag ikaw ngayon ay nag-aral na sa elementarya, high school, hanggang kolehiyo, now, you have already a network of classmates. So, masama ba ang network? Masama ba ang networking? Hindi. Kasi, nabubuhay na tayo palagi na may networking. Hindi lang, ngayon, akala kasi ng iba is napakasama ng networking. No. Sasabihin ko sa iyo, hindi ka matatanggap sa trabaho kung wala kang network of friends. Kahit ikaw tapos na sa kolehiyo. Ngayon, pag nakatapos ka sa kolehiyo, pag-aaral mo, ano man ang kurso mo, kahit di man sa kolehiyo, trade school, yung mga kaklase mo, yung mga nakaibigan mo, habang ikaw ay lumalaki, sila ay yung network of friends. Maaring kung kailangan mo magtrabaho, baka silang magbigay sa iyo ng impormasyon na, uy, may bakante doon, no? Pwede kang mag-apply. Ngayon, kung ikaw naman ay mahilig magbenta ng mga bagay-bagay, or sabihin na lang natin, magaling kang magluto. May mga kaibigan ako, marunong magluto ng tinapay, marunong magluto ng, sabihin na lang natin, example, banana bread, kasi yan naman ang palagi sa atin eh. So ngayon, kung minsan hindi mo alam mo ibebenta, pero kung yan ay sideline mo, may dati kang trabaho, ang una mong customer, etong mga kasama mo sa trabaho. Tama ba? These are your network of friends. Ngayon, kung masama ang networking, hindi ka makakabenta, huwag kang magbenta sa kanila. Kasi binibenta mo sila because of your friendship to them. Ngayon, these are your networks. Kaya sinasabi ko sa iyo, kailangan mo ang networking sa buhay mo kung gusto mong umangat or umasenso, ika nga nila. Kahit ikaw ay doktor, kahit ikaw ay MD, mukhang doktor, di ba? Hindi ka makakabenta ng kahit isang food supplement o makakagamot kung ikaw tunay na doktor kung wala kang pasyente. Eto mga pasyente mo, these are your networks. Kaya kalimutan na natin na pag sinabi sa'yo this is networking, oh, scam yan. No. Huwag mo nang iskamin ng sarili mo actually. Pag yung kaibigan mo ay ini-scam ka, eto, marami na tayong palaging na-scam. Bigyan ko na lang kayo ng example ng scam. Magugula ka na lang sa Facebook mo, may messenger, may message. Pag open mo, pre, kumusta? Iyon ang nakakatakot sa akin. Kumusta, scam. Bakit? Kasi pag sinangot mo, mabuti naman. O kumusta naman trabaho mo? Okay naman. Ang kasunod nun, sigurado, alam nyo na. Pwedeng umutang. Tapos, eto malupit. Sinasabi niyang pwedeng umutang, pero hindi niya sinasabi kung papaano ka babayaran. Yan ay scam na.
ini-scam ka na ng iyong kaibigan. So ito ngayon, itong kasama mo sa network ay ini-scam ka na, uutangan ka na at walang plano kang bayaran. Yan ang scam. Pre, pautang, di ba? Kasi alam mo, ang ganda daw ang trabaho mo, nasa abroad ka pala, di ba? Pre, pautang naman. Pero wala siyang balak ng bayaran. Pag pinautang mo yan, so, scam na yan. Yan ang pagkakaiba ng networking at saka scam. Yan ang alam ko diyan. Ngayon, para bigyan ko kayo ng isang napakagandang paliwanag kung papaano nagiging kabuhayan ang isang networking. Nasubukan nyo na bang mamingwit ng isda? Okay? Kung minsan, ang ginagawa natin siyempre bibili tayo ng pamingwit. Wala naman tayong pera kung minsan. Pero pagdating sa gusto nating kumita mamingwit, kinakailangan mamuhunan tayo. Ano ba ang puhunan? Then, bibili ka ng pamingwit. Kahit pakawayan yan, murang-mura pa yan, is may halaga pa rin yan, may puhunan. And then hindi ka makakabingwit pag hindi ka bibili ng tansi o kaya nylon, di ba? Etong nylon na ito, yan ang gagamitin mo at ilalagyan mo ng hook. Saan ka? May libre bang hook? Bibili ka ulit. So namuhunan ka na. Meron ka ng stick, meron ka ng nylon, meron ka ng hook. Makakahuli ka ba? Hindi. Kinakailangan meron kang pain. So, anong gagawin mo? Libre ba ang pain? Pwede. Maghukay ka sa bakuran mo, may mga bulate dyan, gamitin mo yon. And then, saka ka mamingwit. Eventually, makakahuli ka ng isang isda. So, aabot ka ng maraming beses na maghuhuli na isda bago ka makapag-uwi ng panghapunan mo o kaya pagkain ng pamilya mo. Diba? So ngayon, the following day, ganun ka pa rin ng ganun. Palagay mo, yayaman ka sa ganun? Hindi po. Hindi ka kikita ng malaki doon. So anong mangyayari doon? Kung meron kang kaibigan na mahilig mamingwit, imbitahan mo siya, mamingwit tayo, pero ganito, di ba? Mag-uusap tayo kung ano ang mamimingwit natin, hati tayo. Kasi hindi mo masabi, maaring malasing ka, itong kaibigan mo, swertehin, makahuli siya ng 20, ikaw 5 lang, 25, meron kayong, sabi na lang natin, hatian dahil sa kanya marami, 13 sa kanya, 12 sa iyo. Diba? So, 2 kayo ngayon. So, ibig sabihin, medyo gumaan na ang buhay mo. Alright? So, eto ngayon ang idagdag natin. Paano kaya mag-uusap? Paano pag nag-uusap kayo? Palagay ko, kikita tayo ng malaki kung magsasama pa tayo. Di ba? So, naging 3 na kayo ngayon. Ganun pa rin. Magtrabaho tayo, patay-patay ang hatian. O, ito ngayon. Hanggang sa dumating ang panahon, sasabihin mo na, palagay ko kailangan yumaman na tayo. So, paano gagawin natin? Eto na ngayon. Ano kaya pagsamahin ninyo yung tali ninyo? Yung tali ko, pagsamahin mo ng tali mo. Tsaka yung tali ng kabila. So, ito ang magagawa. Tanggalin nyo ang tali nyo, alisin nyo ng hook. Tanggalin nyo, idikit mo itong isang tali. So, magkakaroon na sabi na lang letter L. Tapos, doon sa taas, magtali ka pa ng isa, and then magdugtong ka pa ng isa, ibaba mo, idugtong mo pa rin. So, nagkaroon ka ng parang square na nylon. Tama ba? Ang gagawin mo ngayon is dudugtungan mo pa ulit ng ibang tao, ibang mamimingwit. Yung tali mo, idugtong mo rito, tali mo dito. Hindi na nakikita, meron na kayong 2 square. Ngayon, kung magdadagdag ka pa, may 4 na square, palaki ng palaki yung kayong square, napakaraming square. Tama ba? Ano ang nabuo ninyo? Nakabuo kayo ngayon ng tinatawag na isang net. Ngayon, kung malaking-malaki na ang iyong network, malaking-malaki at mahaba na ang iyong net panghuli ng isda, palagay ninyo, isang isda lang ba mahuhuli nyo? Pag yung napakahaba at napakalaking net ay dalhin mo sa dagat, isa lang ba na isda mahuhuli niyan? Malamang libu-libong isda ang mahuhuli mo diyan. And then kung 100 kayo maghahati, doon sa 1,000 isdang nahuli nyo, meron kayong tig-100 isda bawat isa.
Ngayon, pag-usapan natin. Paano kaya kung hindi na isda ang pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan na doon ay piso. Pag-angat mong ganon, meron kayong 100 tao, meron kayong kaso, may nahuli kayong 1,000. So maghahati kayo bawat isang may 100. Ngayon, paano pagka nagtrabaho kayo ng nagtrabaho, nakahuli kayo ng 10,000 piso, 100 lang kayo maghahati, may 1,000 na kayo bawat isa. So this is the power of networking. Bawat isa nagtatrabaho para sama-sama at kinakailangan mabuting tao ang mga isinasama ninyo. Yan ang tinatawag na networking. Kung yan po ay matutuloy natin, at least siguro itong napakaigsing video na ito ay maipaliwanag ko sa inyo na ang networking ay hindi po masama.